Ito ang naging basihan ng modernong theory of evolution. At kung sa tingin nyo ay tapos na ang pag-evolve ng mga tao, mali kayo. Sakop ng Amazon o Amazonia ang 40% ng South America at siyam na bansa. Pero malaking bahagi nito, as in 60% ay nakapaloob sa bansang Brazil. At noong 2019, may 75,000 na sunog sa kagubatan. Ito ay 85% na mas marami kaysa nung naunang taon. Pero ang nakakabilib, nung ginawa ang pyramid, wala pang mga machines, kamay, rampa at tali lang. Hindi natin mararating ang modernisasyon kung hindi dahil sa malupit na engineering ng The Great Pyramid. Ano ang tumutulak sa mga tao para umakyat ng bundok? Ano ang pagkakapareho ng chimpanzee sa mga tao? Ilan ang klase ng beetle sa mundo? Paano nakakarinig ang ating mga tenga? Ano ang salsa, musika, sayaw o sawsawan? At ano ang koneksyon ng mga bubuyog sa nuts? Ang lahat ng sagot, malalaman nyo ngayong umaga. Alaga ka dito, Tutripor Motor. Pag motorsiklo ang hanap, dito ka kung saan. Motorsiklo sigurado, lagi mong maaasahan. Ang dali at galing na serbisyo, ibahin mo kami. Ang bahala sa motor mong hiling. Pag motor ang kailangan, dito ka dumiretso. Ang daming pagpipilian at magaan pa ang presyo. Motorsiklo sigurado, ito ang numero uno. Motorsiklo sigurado, alaga ka dito sa Motor Trade. Motorsiklo sigurado, alaga ka dito, Tutripor Motor. Pag nangarap ka sa buhay at malayo ang iyong labay, Motor Trade ang aalalay, dito tayo sasakay. Pag nangarap ka sa buhay at malayo ang iyong labay, Motor Trade ang aalalay, motorsiklo sigurado. Motor Trade, motorsiklo sigurado, alaga ka dito, Tutripor Motor. Motor Trade, motorsiklo sigurado, alaga ka dito, Tutripor Motor. Thank you very much, the East Crew! Noon pa man, mahilig na ang sangkatauhan sa pagtuklas ng ating planeta. Bago pa man magkaroon ng recorded history, umakyat na tayo ng bundok. May resibo nito. Ang mga ebidensya na hukay ay 5,000 years old na. Katagalan, sumikat bilang sport ang mountain climbing. Baka magulat kayong malaman na nakumpisa ito dahil sa lalaking hindi makaakyat ng bundok. Si Horace Benedict de Saussure ay Swiss scientist na ilang beses nang sumubok na akyatin ang Mont Blanc sa France. Kaya nag-alok siya ng reward sa sinamang makakagawa nito. Pero inabot pa ng 25 na taon bago ito mangyari. Noong 1786, sabay na naabot ni na Jacques Balmat, isang hunter, at ni Dr. Michel Gabriel Packard ang tuktok ng Mont Blanc. Ito ang susi sa pagsikat ng sport. Di nagtagal, ang dami nang bumundok kahit walang premyo. Pero noong umpisa, pangmayaman lang ito kasi kailangan pang mag-travel sa malayo at ang mahal ng gamit. Pero dahil naging mas affordable na ang sport, ang daming naging modern nominees. Pero bakit nga ba gusto ng mga tao mamundok? Ang hirap kaya. May iba ang dahilan. May mga nasa-challenge lang, may piling nature trip, at yung iba, ang habol yung experience. Pero kahit na may mga bundok na delikadong akyatin, marami naman ang kayang lakad. Paisa-isang hakbang lang, aabot ka rin sa bundok. Pero mabuti na ang nag-iingat. Dapat maayos yung gamit at training mo. Kaya kung balak mong makatungtong sa Mount Everest, simulan mo na muna sa mga bundok sa paligid. I believe. Thank you very much, the East Crew! Ilang milenyo nang may nagma-mountain climbing. Pero wala yun kumpara sa mga beetle. Ang kulisap na ito, 270 million years nang nabubuhay sa mundo. Now you know, mahigit 12,000 ang uri ng salagubang sa Amerika pa lang. At sa buong daigdig, nagpas 300,000 naman ang klase nila. Kasama dyan ang mga ladybug at alikabok. Marami silang armas para mabuhay sa lahat ng klase ng pamiliran sa buong mundo.
Isang alas nila ay nakakain nila ang halos kahit ano. Dahon, balat ng puno, kahit damit. Pinaniniwalaan na ang salitang beetle ay galing sa bitela o kunting nangangagat. Hindi lang mahilig kumain ang mga beetles, mahilig din silang mumuya. Maraming kulisap ay may proboscis. Pero ang mga salugubang may maliit na panga, kaya kaya nilang mumuya bago lulunin ang pagkain. Sample naman dyan ng kakaibang beetles. Ang whirligig beetle ay may dalawang pares ng mata para sa ibabaw at sa ilalim ng tubig, kita lahat habang lumalangoy. Pinapayagan ng American whirligig beetle, tumira sa likod nito ang mga mites. Bilang ganti, sila ang nagtataboy sa mga langaw at bakterya sa katawan ng beetle. Symbiotic relationship ang tawag dito kasi pareho silang nakikinabang. Ang tropical click beetle, glow in the dark para silang predators. Pero kahit na maganda ang depensa nila, minsan nabibiktima pa rin sila ng mga tao. Mula Thailand hanggang Ghana, Mexico, hanggang China, mahilig ang mga tao na kumain ng beetles. Inihaw o pinrito man kasi sisik sila sa protina. Ay, oo, kinakain din sila ng chimpanzees. Natural lang kasi halos kauri natin sila at yan ang susunod nating aalamin. I believe. Thank you very much, the Ace Crew! Hulaan nyo kung ilang porsyento ng DNA ng chimps at ng mga tao ang magkapareho. A. 12 to 15%, B. 36 to 39%, C. 53 to 56%, or D. 95 to 98%. Sa maniwala kayo't hindi, ang tamang sagot ay D, 95 to 98%. Hindi doon nagtatapos ang pagkakapareho. Kaya ng chimps mag-aral ng lingwahe natin. Pero kahit hindi sila nagsasalita tulad natin, nakakaintindi ang chimps ng sign language. Marunong din silang gumamit ng tools gaya ng bato para biyakin ang nuts at patpat para manghuli ng mga langgam o anay. At ito pa, tumatawa din ang chimpanzees. Unbelievable! Tulad natin, sila ay nagyayakapan, naghahalikan, nagtatapikan sa likod, naghahawakan ng kamay, pati na nagkikilitian. Kaya lang, nanganib na silang maubos. 100 years ago, may 1 milyong chimps pa sa mundo. Ngayon, wala pang 300,000. Nauubos na sila. Bakit? Dahil sa pagkasira ng mga gubat, pang-aagaw natin ang teritoryo nila, climate change at illegal na paghuli at pagbenta sa kanila. Pero lahat ng yun, kaya natin baguhin kung gugustuhin. I believe. Thank you very much, the Ace Crew! Anong style ng music ang nanggaling sa Latin America at mahiwaga ang pangalan? Alin yun sa mga ito? A. Salsa, B. Jazz, C. Country. Anong style ng music ang nanggaling sa Latin America at mahiwaga ang pangalan? Alin yun sa mga ito? A. Salsa, B. Jazz, C. Country. Ang tamang sagot ay A, salsa. Walang nakakaalam saan nanggaling ang pangalan at pinagmulan nito. Pati na kung bakit katukayo nito yung sikat na sauce. Kung ang salsa ay galing sa Africa at Caribbean, bakit sikat ito bilang sayaw at style ng music mula sa Latin America? Para malaman ang pinagmulan nito, balikan natin ang Cuba sa nakaraang siglo. Nung pinaghalo ng mga local na Cubans ang sariling himig sa musika ng mga dayo galing Africa, lalo pa ito nagbago nung nahaluan ng American jazz. Nung lumipat ang mga Cubans sa Amerika, marami ang tumira sa El Barrio o yung Spanish Harlem sa New York City. Dito umusbong ang modernong salsa. Dati, iba-ibang instrumento depende sa lugar. Pero karamihan, gumagamit ng bongos, congas, maracas, gitara, piano, at violin. Meron ding brass at woodwind instruments gaya ng trumpets, flutes, trombones, at saxophones. Pero ang salsa, hindi lang tugtog. Isa rin itong sayaw. Nakakabilib manood ng salsa dancer sumayaw mula basic hanggang mag-level up.
Thank you very much, the Ace Crew. Pag-usapan natin ang musika. Sa pinaka-basic na element nito, ang sound o tunog. Nagsisimula bilang vibrations ang tunog, dahilan para makagawa ng waves sa hangin. Yun ang naririnig natin at ang tawag sa kanila ay sound waves. Pwede silang maglakbay sa hangin, pati na sa solids at liquids. Gusto nyong marinig paano umaabot itong sound wave sa utak natin? Makinig kayo. Una, may tunog. Nagsasalitang tao. Humuhuning ko ako. Bumubusin ng kotse. Ang tunog o vibration ay dadalhin ng hangin papunta sa tenga natin. Nasadyang ganun ang hugis para makasagap ng tunog. Pagpasok nito sa tenga mo, ipapavibrate nito ang eardrum mo. Ita-translate ng utak mo ang mga vibrations sa eardrum bilang mga tunog. Iba-ibang bagay na nakakagawa ng iba-ibang sound wave. Pero lahat sila nakikilala ng utak natin bilang iba-ibang tunog. Kaya naman alam natin na iba ang tunog ng kuwago sa tunog ng kotse. Mas malaki ang tunog, mas malaki rin ang sound wave. At mas kargado ng energy. Pag mas malakas ang energy ng isang sound, mas malakas ang tama nito sa eardrum. Kaya nalalaman ng utak kung mas malakas ang tunog. Pero kung mahina ang sound, swabe lang ang puwersa sa eardrum. Kaya alam ng utak kung mahina ang tunog. Nakakabilib ang utak natin. Ang tindi ng mga kaya nitong gawin. Believe. Thank you very much, the Ace Crew. Biyakin natin ang balat para maglabasan ang kaalaman tungkol sa nuts. Sa maraming sinaunang kultura, pinaniniwalaang ang walnuts ay maganda para sa utak kasi mukha silang utak. Kita naman, di ba? Ang walnuts ay siksik sa omega-3 fatty acids. Maganda yun para sa matalas na pag-iisip. Dati pa palang alam ito ng mga lumang tao. Oras ng magtanong ng trivia. Anong halaman ang hindi mo aakalain pinsan ng kasoy? A. Poison ivy. B. Banana tree. Or C. Pinto weeds. Tamang sagot ay A. Poison ivy. Iisa ang angkan ng kasoy at poison ivy. Kaya naman, ang balat ng kasoy ay may langis na makati. Ito pa ang nakakagulat tungkol sa nuts. Walang almonds kung wala ang pag-pollinate ng mga bubuyog. Sa California, ang pag-pollinate ng almonds ang pinakamalaking ganap pollination na minamanage ng tao sa buong mundo. May beekeepers pa mula sa 49 states ng Amerika pwedeng abutin ng 2 buwan ang mga bubuyog sa pagtatapos